Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw. Ano ba ngayon? Today is August 12, 2025. We are actually recording this episode ngayong hapon dahil meron po tayong importanteng event mamayang gabi. And of course, pag pinaroon niyo na po itong episode na ito, alas 9 na po ng gabi. Okay? Nasa Pilipinas po tayo, don't worry. So, meron po tayong importante pag-uusapan ngayon dahil kung alam niyo po, kahapon ay nagsalita na mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya na mismo nag-press conference at isinawalat niya na 20% nung mga nasa more than 500 billion of flood control projects, so almost 550 yata, flood control projects simula 2022, 20% daw noon o yung mga nasa 100 billion, naka-corner po ay 15 mga kontratista. At dun sa 15 kontratista na yon, 5 po ay merong kontrata sa mga flood control projects sa buong Pilipinas. Almost nationwide. Syempre, tapos challenge na yung BBM, yung mga periodista. Oo, investigative journalism. Madali naman pong hanapin syempre yung mga links niyan, di ba? Yung mga nasa likod ng kumpanya based on official documents. At isa po sa mga nabusisi, isa po sa mga isa po dun sa 15 contractors na meron palang links dito, walang iba, kundi kay Senate President Cheese Escudero. Okay? Campaign donor pala niya ito nung huling eleksyon. Grabe. Okay. Tapos syempre, nagpa-press con kanina si Senator Cheese Escudero at sinabi, demolition job. Bakit niyo tinututukan itong kontratista na ito? Na less than or nasa 1% yung kontrata sa kabuuang pie na pinag-uusapan natin dito. Ito yung pag-uusapan natin. Ito naging tugon ni Senator Cheese Escudero dito sa hindi pa naman allegation, di ba? Wala pa naman nagsasabing meron siyang binulsa o ninakaw. No? Maliwanag naman, nandun yung links, di ba? Siya mismo yung umamin. Okay? Ito po yung pag-uusapan natin ngayong araw, ngayong gabi. Makakasama po natin sa ating episode ay napaka-importanting tao. Kung nabasa niyo po yung ating social media announcement sa kanya, nakalagay po, hindi political analyst. Okay? Para maliwanag na po tayo, no? Yung kausap po natin, hindi po ito political analyst. Pero bigatin po ito, no? Dahil kolumnista ito. Okay? Magandang gabi po. Magandang hapon, Senator Edu. Thank you for joining us po. Magandang araw, political analyst Christian Esguera. Ingit na Hindi rin ingit ako ako sa iyo. political. Ha? Ingit na ingit ako sa iyo, no? Dahil Bakit? hindi ka binanatan. Ha? Bakit parang binovolunteer mo ako, Senator Edu? Dahil ikaw kasi napaka-objective mo eh. Wala kang bias, no? Wala kang value judgment, wala kang moral mooring, no? Wala kang ideology. So lahat tinitignan mo sa lens ng objectivity. Kaya ingit na ingit ako sa iyo. Hindi ba pwedeng ang dahilan lang noon ay wala akong value at all? Kaya hindi ako nasama sa banat na yan. And I don't regret it. Hindi man ako katulad ng iba na gustong-gustong mabanatan, di ba? Hindi naman natin inaasam yun. Okay, sige. Hindi muna ako nag-rant, no? Kasi talagang paniwalang-paniwala ako dito sa sa paliwanag ni Senator Cheese Escudero. Tama lang naman talaga, no? Demolition job lang lahat ng ito. Miski wala naman nagsasabi may ninakaw siya. Meron ba sinabi? Meron na ba nagsabi? Parang wala ko narinig. Parang yung 142 billion na insertions na inamin naman ng DBM na meron, no, ay wala naman talaga siyang pinakinabangan doon. Wala talaga pinakinabangan doon. Parang dito, ano ba naman? Kung may nagbigay sa yung 30 million para sa kampanya mo, tingin mo ba may hihingi niyang kapalit? Wala naman siguro. I think ko wala. Sigurado. Petikas lang yan eh. No? Kababayan mo pa, tiga Sorsogon. Matagal mo nang kasama. Hindi mo lang alam kung ano negosyo niya. Hindi mo lang maintindihan. May magbibigay sa'yo ng 30 million, hindi mo man lang tinanong, saan ang galing? Ano ba negosyo nito? Drug lord ba ito? Pogo lord? No? Weteng lord? No? Ano bang lord ito? No? Hindi mo man lang alam kung ano. Sa bagay, tanggapin mo na lang. Baka pag tinanong mo pa, baka mawala pa yung 30 million. Diba? Ang isa ko rin Senator, no? Pwede ba yon? Nasa batas ba natin yun na pwede kang tumanggap bilang kandidato ng contribution sa kampanya mula sa isang kontraktor? Hindi ba naturally merong conflict of interest yun? Tama. Kahit wala sa batas, at least delikadesa man lang.
Dahil alam mo, contractor ito ng gobyerno. Diba? Hindi naman na Mm. itatago yun eh. So at least man lang delikadesa. Ibang usapin pa kung yan ay batas. Dapat gawing batas yan. Sa ibang bansa, bawal yan eh. Sa ibang bansa, bawal yan. Hindi, parang kanina, may nakita ko, may pinost si Attorney Jess Falsis, Jesus Falsis. Meron siyang binabanggit na nasa Omnibus Election Code. But I will have to check it. Pero nga, naalala ko rin dati, no? Alam ko meron tayong patakaran dyan. Kasi nga, very obvious naman, di ba? Hindi ba common sense siya? Yes, Bakit ka tatanggap sa isang nangungontrata sa gobyerno? Pero Mr. Political Analyst, saan kuweba ka pa nakatira? Saan kuweba ka pa? Parang naninibaguhan ka. Parang nag-i-invoke ka ng rule of law. Tanong lang naman, baka kasi may alikabok ka pa galing sa kuweba. No? Galing sa kuweba, no? Ang sama talaga ng tanong ko, no? Oo. Pero to, iniisip... Senator Joel kahapon, no? Siguro mga ilang minuto pa lang pagkatapos ng press ko ng presidente. Wala akong alam na senador na may kinalaman sa mga flood control project. Absuelto kagad, di ba? Baka kinakailangan mo mag-propose ng beatification sa ating mga senador. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi? Si Senator Joel Villanueva na dun sa alleged na insertion na 140 billion, mukhang yung probinsya niya pinanggalingan. Parang yung press ko ni Senator Chis Escudero, ang paliwanag niya, ano na namang mga innuendos yan? Ano na namang mga black propaganda? No? Porque ba may mga flood control project sa aking probinsya? Ako na kaagad ang nag-facilitate niyan? Hindi siya natapos doon. Inabsuelto pa niya, hindi lang yung kanyang sarili. Yung lahat ng mga senador. No? Parang alam niya eh. Parang alam niya yung ginagawa ng lahat ng mga senador. Diba? Sa bagay, kung ikaw ay malapit-lapit na maging, hindi ka pa naman anak ng Diyos, pero malapit-lapit na, alam mo yung mga bagay na yan. Diba? Yung, kung ikaw ay boy kulto, alam mo rin yan. Naisip ako, pwede palang baka gusto mo ikaw, Senator, maglunsad no, yung kausa para sa sainthood ng ilang mga senador natin. Pwede namang trabahuhin yan, di ba? So, pwede. Pero alam ko kasi, yung mga binabeatify na santo, usually mga patay na yan eh. Tapos tinitignan mo kung yung katawan nila ay nabubulok. Hindi naman. yung incorruptible. Oo, di ba? Incorruptible pati yung kanilang katawan. Yung mga kilala ko kasi mga ibang senador, buhay pa, nabubulok na eh. Corruptible na. Oo. Pero mo, wala pang 24 oras. Meron na mga nagpapaliwalag sa presinto. Ito nga eh. Yan ang gusto kong puntahan, no? Imagine mo, Senator, no? Ina-analyze ko rin yung paliwanag ni Senator Cheese kanina eh. Sabi niya demolition job. So, he was referring to a particular story. No? Na legit, no? I think Rappler yung tinutukoy niya yata or some other news outlet. Hindi naman niya dinena yung links, di ba? Ano ba insinuations doon? Kung cold narration of faction nakalatag doon. Tapos number 2, kung paniniwalaan yung demolition job, so sino nagde-demolish sa kanya? Sinasabi niya galing sa House of Representatives. Kanina ba nagsimula yung listahan? Di ba sa presidente mismo? So si BBM ang nagde-demolition job sa kanya? Bakit naman siya de-demolition job? At bakit siningil out ba siya doon? 15 nga, di ba? Kaya parang may kumurap. Nag-blink kagad. Parang may muta. Ano mo yun? Yung ipikit-pikit kang gano'n dahil may muta ka sa mata. Actually, kahapon, napaka-critical ko dun eh. Sinasabi ko, kasi guess ko si Commissioner Heidi. Sabi ko, ito namang si BBM, binitin pa, di ba? Nilatag na yung mga pangalan. Hindi pa sinabi yung aligasyon, no? Hindi pa binanggit kung sino talaga yung mga nasa likod niyan. Sabi niya, kayo maghanap, no? Ako naman, iniisip ko, no? Dahil sobrang taas ang tingin natin sa Pangulo. Baka naman strategic, di ba? Bakit kanyo? Wala siyang binanggit pero may nagsalita eh. May umaray eh. 'Di ba? Trabaho nyo kasi yan. Correct. Investigative journalist. Kaya nga kayo natawag na investigative journalist para kayo ay mag-investiga. Trabaho nyo yan. 'Di ba? Sundan nyo yung binuksan ng presidente. Inalawas na nga niya yung elements of a corruption. Sabi niya, 6-7 stages of corruption. No? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Alin ba yun o 7? No, pinaliwanag na niya.
Diba? Institutionalized corruption sa kanyang gobyerno. Sa kanyang gobyerno. At inamin niya, aabot yan sa mga malalapit sa kanya. Mismo. Inamin niya, di ba? At si Cheese ba malapit sa presidente? Yung Senate President ba dapat malapit sa presidente? Hindi naman, no? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Ito naman, ayoko namang isipin, no? At hindi ko talaga iniisip ito na nagpapalusot lang sa Senator Cheese. Talagang hindi naman niya gagawin yun, no? Sigurado tayo dyan. Kasi sorry. Sobrang convincing kasi nung kanyang angulo, no? Na demolition job. Tapos kinunit niya doon sa naging decision sa impeachment trial. Tapos yung gusto siyang tanggalin para doon sa mga balak mag-file muli ng impeachment case sa darating na February 2026. Parang masyado yatang elaborate na yung pagkakahabi, no? Hindi pa pwedeng sagutin na lang muna yung issue na ito. Oh, masyadong komplikado eh. Medyo. Tayo kasi simplistic mag-isip eh. Mm-mm. Yung merong contractor na nagbigay sa iyo ng 30 million para sa iyong kampanya noong 2022, yan ba ay kasama dun sa 6 stages of corruption? Hindi naman siguro, no? Hindi naman. Hindi mo naman alam saan nanggaling yung pera eh. So, hindi ka corrupt. Kung alam mo saan nanggaling yung pera, halimbawa, nanggaling sa mga kontrata sa gobyerno, then corrupt ka. Eh, hindi mo alam. Conveniently, hindi mo alam. So, hindi ka corrupt. Gets mo? Baka hindi mo gets. Kung hindi mo gets, papaliwanag ko pa na mas malalim. Ha? Baka kasi hindi mo na gets eh. No? Binigyan ka ng 30 million ng isang contractor sa kampanya, tapos hindi mo alam saan nanggaling, hindi ka kasama doon sa 6 stages of corruption. Hindi mo alam eh. Ignorance is bliss, di ba? At saka yung paliwanag na hindi naman ako contractor, hindi ako kasama sa negosyo na yan. Bakit daw hindi tutukan yung bakit daw hindi tutukan yung ibang mga politiko na sila mismo contractor? Tama rin naman, no? Pero ang tawag po ron whataboutism eh. Kumbaga para may pumito sa'yo sa jaywalking, sinabi mo, bakit ako hinuhuli mo eh? Si Llamas, ayan kanina pa nagja-jaywalking yan eh. Ang problema, lalo lumalim nung sinabi niya na, hindi naman ako kasama sa negosyo. Wala naman nagtatanong, di ba? Wala naman nagtatanong eh. Hindi ako kasama sa negosyo niyan, di ba? Alam mo naman, sa ating sistema, di ba, yung kasama sa negosyo, may mga dummy, may mga firewall. Hindi ko sinasabi na meron siyang dummy, no? Hindi ko rin sinasabi na siya ay dummy, na hindi niya alam saan nanggaling yung 30 million. No? Kung hindi mo kasi alam saan nanggaling yung ganong kaliit na pera, 30 million, na kinontribute sa iyong kampanya, kung hindi mo alam, di ba? Either ikaw ay sobrang bobo o ikaw ay sobrang sinungaling. Eh sigurado ko naman hindi naman siya bobo. No? Sigurado ko rin hindi siya sinungaling. Dahil inamin niya na hindi siya kasama sa negosyo. O di ba? Hindi siya sinungaling. O, di ba? Third option. Mga journalist na ito, ano ba yan? Rappler ba yan? Ano ba yan? Ang dami Ewan ko sila na. Sobrang bias yung mga inuendo, no? Napa-dictionary tuloy ako eh. Ano ba yung sabihin ng inuendo? Ang batayan ay facts. Oo, wala tayong inuendo dito. Walang inuendo. Gusto ko lang po simplihan pa ng konti yung ating discussion, Senator, no? Parang ganito po yan sa mga viewers natin. Campaign contribution. Magkano ba? 30 million? 30 million. Petty cash. Maliit na bagay. Okay. 30 million. Okay. May nakita ka na ganon? Hindi pa ako nakakita sa talambuhay ko, honestly. Okay. Thank you. Ikaw na. Binigay sa isang kandidato. Yung kandidato, senador ngayon. Okay. Ikaw ngayon, mangokontrata ka sa gobyerno. Para makakuha ka ng flood control projects, for instance, di ba babalang kasi niyang budget na yan, tapos bubusisiin sa Kongreso. Ang nasa Kongreso, 2 kapulungan, Senado at saka House of Representatives. Yung binigyan mo ng 30 million, siya yung nakaupo doon sa Senado. At pinag-uusapan yung budget. Okay? Kayo na po mag-conclude. Wala akong sinasabi inuwento. Wala. Pero hindi ba, doon pa lang sa pagkakalatag na yon, meron ng conflict of interest. Miski wala akong sinasabi na meron siyang negosyo o direktang pakikialam dyan, di ba? The point is, nagbigay ka ng contribution dun sa kandidato na nasa posisyon para ma-impluwensyahan yung negosyo mo sa pamamagitan ng budget process. Wala bang mali?
Dalawa yan. Yung nagbigay ay dati ng major contractor sa gobyerno. Yes. Yung binigyan, dati ng senador. Hindi siya bagong senador. Di ba? Buong buhay na siya ay nasa Kongreso at nasa Senado. Di ba? Meron pa nga siyang stint as governor at some time of his life. Di ba? So, buong buhay mo, ikaw ay nasa gobyerno. Bakit naman magbibigay ng suspetsya na pina-facilitate mo, no? Itong malalaking contractor na ito sa gobyerno, no? Buong buhay mo lang naman nasa gobyerno ka. Di ba? So, sinong bobo ang mag-iisip na may kinalaman ka dito sa contractor na ito na nagbigay ng 30 million sa iyong kampanya? Kung pala yan, isang eleksyon lang yan, paano pa yung mga ibang eleksyon? Paano pa? Ang haba pa ng kanyang paliwanag, di ba? Ang paliwanag niya, mas maraming kontrata yan, no? Sa gobyerno, nung bago hindi siya senador. Yun nga eh. Ayos ayos Ba't ang haba ng paliwanag? No? Hindi naman tinatanong, no? Wala akong negosyo na involved sa contractor na yan. No? Tapos, nung hindi ako senador, mas marami siyang nakukuha sa gobyerno. Parang, may mga hindi tinatanong sinasagot no? Alam mo, Senator, buti na lang pareho tayong bobo, no? Siguro mas bobo lang ako sa'yo, pero pareho tayong bobo. Dahil pareho tayong bobo, nung pinapanood natin yung press conference si Jesus Cudero, talagang naniniwala tayo. Wala tayong maisip na isang mali siya. Lalo na kay Hindi Boy mo... Tulto, nung nagpaliwanag siya, no? Walang senador ang may involvement dito. Totoo naman. Sino bang politiko ang maglalagay ng insertions na ipipirma niya ang kanyang pangalan? Kanya nga insertions, di ba? Walang kontrata yun Di ba? Walang kontrata yun ano naman kung bumagsak sa probinsya niya, sa distrito niya, sa syudad niya, ano naman? No? Dotted lines lang yun Ang hinahanap, straight line. Kayo kasi mga investigative journalists, yung dotted line, ginagawa niyong straight line. No? Okay, ito. Dapat meron tayong mapura dito sa revelasyon ng presidente mismo. Total, mismo pumiyok na naman yung Senate President, no? Dapat i-audit lahat ng proyekto. Of course, ang lahat ng mga kontraktor. Pero syempre, napaka-interesting ng magiging resulta ng audit dyan sa mga flood control projects na na-corner nitong campaign donor niya. 'Di ba? Madaling tingnan yan sa Sorsogon, 'di ba? Silipin. Tsaka 'di ba, marami sa kanyang distrito mismo. Sobrang bahaba diyan. Baka sabihin niya, hindi na bumabaha rito, 'di ba? Pero tingnan natin yung kalidad at talagang napunta ba yung kabuuan ng pondo doon sa mga proyekto na 'yon. Bakit? May alam ka ba sa flood control? Wala. Kaya mo bang makita yung nakatago sa ilalim ng lupa? Alam mo ba kung ano yung mas magaling na flood control project? Tingin mo ba yung kawayan mas matibay kaya sa bakal? No? Magayos ka. Ang dami mo kasing presumption Tapos wala ka naman palang alam sa flood control. No? Tumataas na naman yung kilay mo. Pinagmumukha akong bobo. Buti na lang, original yan. Pinagmumukha akong bobo ng panauhin Pero to, Senator, no? Ito yung iniisip ko, no? Pag-usapan natin to. The fact na si BBM mismo ay nagpa-press con. Okay? Ang iniisip ko rito, nandun talaga yung sense of urgency, no? At least, in terms of optics. Siguro, I'd like to give him the benefit of the doubt. Pero, problema rito, ang binabangga niya, hindi lang mga taga-DPWH sa executive department. Hindi lang mga kontratista. Binabangga niya rito yung mga nasa lehislatura. Ayoko naman sabihin, no? Ayoko sabihin talaga, no? Baka dumating yung point siya pa ma-impeach. Ayoko sabihin yun. Well, meron siyang kwan dyan Merong bago siyang ginawa. Tinanggal niya sa DPWH yung pag-audit. Diba nung SONA niya, ang inatasan niya ay DPWH para mag-audit. Ba't mo naman ipapa-audit doon sa kasabwat? No? Yung ba mga flood control na yan ay mangyayari nang hindi alam at the very least ng DPWH? Hindi ko sinasabing binigyan din sila ng porsyento. Wala akong sinasabing gano'n. Pero at the very least, alam nila yan. So buti naman, tinanggal niya sa DPWH yung pag-audit. No? Ikalawa, yung sinasabi mo, tingin ko binabalanse ng presidente.
Hindi niya pwedeng hindi gawin yan eh. Masyadong malaking political baggage. Dama ng mga tao yung kawalan ng flood control mitigation sa kabila ng libo-libong flood control projects. So, consistent with this populist message nung nakaraang SONA, kailangan niyang sundan yan ng ganitong klaseng populist project. Isumbong mo sa Pangulo. Parang ba, di ba? Parang ipatulpo mo. Parang gano'n, di ba? Gano'n yung tunog, di ba? Isumbong mo sa Pangulo. Part yan ng Parang ating ano? populist narrative. Pwede Senator, pwede bang ano? Parang bombongin mo. Yan, parang Bongbongin gano'n. mo. Parang Sige. gano'n, di ba? Galing mo ah. Pwede kang spokesperson ah. Kasama mo si Yusek Claire. Yan. So, ibongbong mo na yan. Yan. So, yan. Pero kinakailangan niya ng sacrificial lamb. Kailangan, hindi si lamb, no? Lamb. Baka sabihin, sacrificial lamb. No? Walang ganon. Walang ganon. No? Nakikita ko kasi yung ngiti mo eh. Parang doon papunta eh. Walang ganon. No? Sacrificial lamb. No? With emphasis do sa B sa dulo. No? Kailangan niya magpakita ng mga ilan na isasakripisyo niya, na kaalyado niya, na sabi niya malapit sa kanya. Habang mini-maintain niya yung kanyang control sa Congress at saka Senate. Dahil yung threat sa kanya ni Sara na baka siya ma-impeach, baka mangyari kung masyadong ma-isolate yung kanyang mga kaalyado. Na hindi ko naman sinasabi na may kinalaman dito. Hindi ko sinasabing ganun. Pero kinakailangan niya i-balance yun. So tingin ko, meron siyang isasakripisyo. Pero hindi lahat. Gano'ng karami, hindi ko sure. Pero definitely, kailangan niya masustain yung political baggage na yan, mabawasan by sacrificing some of his allies. Pero yung bulto ay either i-absuelto niya o papatagalin niya yung investigasyon. Yun ang problema dyan. So, mangyari dyan, magiging selective prosecution kahit naman nararapat dun sa mga tatamaan. Pero mangyari, the same process, the same problem will persist. Kasi, namili ka lang ng sasample, ano? Ito naman, no, if I may offer an analysis, kasi hindi man ako political analyst, no? Magpapanggap lang ako. Ang nakikita ko kasing makikinabang dito, o nakikinabang na so far, ay walang iba kundi si Sara Duterte. Kasi Correct. nalilinis na yung usapan mula ron sa impeachment. Hindi ko sinasabi nagkasabuatan doon, no? Hindi ko sinasabing sinadya nila na iiwas ang vice presidente sa impeachment trial. Okay, pero siya nakikinabang sa issue na ito dahil natututok na yung issue doon sa flood control na presidente mismo yung namumuno. Siyempre, iisipin ng mga tao, oh, tama talaga yung sinasabi ng mga Duterte, no? Puro kayo corrupt dyan, puro kayo mga buhaya dyan sa Kongreso. Pero may tama yan kay Senator Chis Escudero na isa doon sa mga talagang naging defender ng ating konstitusyon to the benefit of the Vice President. Sige. Ang tawag ba Medyo doon, karma? Ang tawag ba doon, karma? Kamapans yata. Ba pwedeng kamapans? Medyo ganun. Kamapans or karma. Oo. Hindi kasi isipin mo, di ba? Para sa mga trolls, baka hindi kasi na maunawaan. Bobo lang ako eh. Ayoko na i-spell. Baka mabuking kabubuhan ko. Pero yan, ba nakikinabang si Sara dito eh. Tapos ang problema, sa pagligtas nila dito kay Sara Duterte, bumabalik sa kanila. Dito mismo kay Senator Chis Escudero, di ba? Hindi niya pwedeng iiwas yung sarili niya diyan dahil tatamaan siya diyan. Hindi niya pwedeng sabihin na pina-project lang siya o demolition job yan. Dahil hindi naman pwedeng talikuran yung mga aligasyon na yan. Kung para sa kanilang mga senador, pwedeng talikuran yung confidential fund ng vice presidente. Yung laki ng mga insertions na yan at saka yung links nila sa mga contractor na yan, hindi pwedeng kalimutan yan. Swerte lang nila, hindi sila impeachable officials. Halimbawa, yung kanyang approval rating ay dramatically bumababa. 5% nationwide, 14% mahigit sa NCR at saka Luzon. Yung mahalagang corridor na yan. At yung pagbaba niya ay bago pa itong botohan sa Senado to dismiss or to archive itong impeachment. Bago pa itong insertions na 142 billion. Bago pa itong contractor na nagbigay sa kanya na kasama rito sa problema sa flood control. So bago pa ito, pababa na siya. At imagine mo, for the first time, mas mataas ang Congress kesa sa Senate in terms of approval rating. Never ko pa nakita nangyari yan. Usually, mas mataas ang Senado eh. Pero ngayon, ako rin. Under the benign leadership of Senator Chis Escudero,
aba, bumaba. Bumaba. Dahil siya ay very honest. Very honest. No? From forthwith to remand, to dismissal, to archive. At ngayon, itong expose na ito, napaka-honest niya. Kaya talagang dahil sa kanyang honesty, ayun, for the first time, ay yung notorious na Kongreso ay less notorious kumpara sa Senado. O, diba? Believe ka? Sobrang nakakabilib, no? Pero yun nga, no? Ano kayo iniisip ni Sara Duterte ngayon? Sige, labo-labo kayo. Habang ako ay Yung sinabi siya, ko ang Chinese ambassador para i-meet ang Senate President, no? Bago magbotohan tungkol sa pag-dismiss o archive ng aking impeachment. Masyadong ka, di ba? Masyadong convenient. Pinadala ko hindi naman niya pinadala, malamang. Pero imagine mo, day ng botohan to dismiss or to archive yung kanyang impeachment, nandun yung Chinese ambassador. Yung main ally, main supporter ni Sara, nandun kausap ang Senate President. Anyari? ay ako hindi ako ganyan mag-isip. Wala na bang kahihiyan ng ating mga leader? Diba? Hindi ako ganyan mag-isip, sorry. No? Ngayon, ako naman yung galing sa kuweba. Ikaw kasi medyo halfway out ka na eh. No? Ako bumalik eh. Ako nakaganon na ako eh. Oo, nakakuha ka na. Ako bumalik sa kuweba. Ang init kasi sa labas eh. Sana sa kuweba ako ngayon. Napakataas naman na requirement na yan. No? Siguro kung aamyendahan yung konstitusyon, no, o i-revisahin, dapat lagyan ng requirement, no? Dapat may delikadesa yung public official. Ako, ang hirap ng wala yata mauupo dun. Hindi, si Smiling Assassin. Pwede, di ba? Heidi Mendoza. Pwede. Barry Gutierrez. Pwede. Puro mga guest mo rito yun Di ikaw yung magiging kingmaker. May mga pag mga ganyang naglalatag kayo ng mga pangalan senator, baka may mga naiinggit eh. Uy, hindi ako nabanggit ni senator. Uy, Chel Jokno, Laila De Lima, Vico Hindi Soto, yun. di ba? Hindi sila. Kinokompleto ko na, di ba? Wala namang problema sa self-esteem yung mga yun. Oo nga. Magaling. Yung guest mo lang may problema sa self-esteem. Dahil ako rin. Hindi yung na host. Political analyst. Oo. Bilib na bilib ka kay Kwan, no? Kay Ambassador of Jesus Christ. Ako, ito pa isa ko inisip senator, no? Pero siguro makaka-relate ka rito dahil minsan ka nagtrabaho sa isang nakaraang administrasyon. Kasi nung panahon niya sa gobyerno, meron kayong tinatawag na pork barrel moment. Diba? 2013. Ano yun? Okay? Ano yun? Ako kanina, nung habang naliligo ako at wala ko ibang maisip, sabi ko, parang itong flood control issue, pwedeng ito yung maging pork barrel moment ni BBM. Bakit ko nasabi yan? Baka humaba yung discussion natin pag nilabas ko yung aking bobong analysis, no? Ito kasi wala siyang choice dito, no? Sumabog tong issue na ito. Palaki ng palaki ito. Hindi mo pwedeng i-sweep under the rug to. Ang kulang lang dito sa sa flood control, walang whistleblower o wala pang whistleblower. Wala pa. At saka, wala naman siguro si Raulong contractor na magbo-volunteer para whistleblower, no? Kasi parang, bakit ako lang? Mawalan ako ng hanap buhay dito, mapapatay pa ako, di ba? Pwede pa ako mapatay. So ito, kailangan kilusan ng presidente ito, no? Tingnan natin kung ano yung kanya magiging action dito. Kasi nung panahon ninyo, I got the impression, hindi, ayoko na i-belabor yung point na yun, no? Pero, nando yan, nagdesisyon na yung Korte Suprema. Dinefine na, niliwanag yung pork barrel, bawal yung makialam yung mga legislators pag naipasa na yung budget. Pero dito, tingin ko magandang follow-through ito, no? Paano ba pananagutin itong mga politiko na nakikialam, ginagamit yung kanilang power of the purse para maimpluwensyahan yung mga proyekto para sa kanilang sariling pakinabang? Well, ang unang ginagawa natin dyan, o ginagawa nyo pala, hindi ako kasama, expose, investigative journalism. Matuloy pa yan. Ikalawa, mabilis na yan eh. In less than 3 years, election na. Si Boy Kilay, tatakbo yan. Diba? Sana masustain yan hanggang 2028. Katulad dito sa mga artista na akala natin unbeatable. Ayun, talo. Diba?
Tapos ikatlo, kung wala na silang proteksyon, sampahan na ng mga kaso. Ang problema sa atin kasi walang napaparusahan eh. Di ba? Walang napaparusahan. So, ipakita na itong mga dating powerful people na ito ay pwedeng makulong. Katulad ng panahon namin. Senate President Enrile, nakulong. Di ba? Si Jingo Estrada, anak ng dating presidente, nakulong. Si Bong Revilla, dating isa sa pinakapopular na artista na politiko, nakulong. So, kailangan ipakita mo, no, na itong mga PowerPoint mo ay merong gustong puntahan. Hindi lang siya parang PowerPoint. No? Kailangan ito ay masustain hanggang 2028 and beyond. No? Paano legacy mode ka na ngayon eh. Diba? Hindi ka na pwedeng tumakbo. No? Hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. So, ipakita mo na walang mawawala na sa'yo. Maliban sa yung iyong credibility. At ito, sinisimula mo. Sana napaaga kahit at least 2 years ago. Diba? Para yung midterm election ay hindi naman disastrous para sa'yo. Dahil sinimulan mo eh. Ginawa mo siyang governance and eventually a campaign issue. Pero pagpalagay na natin hindi nangyari. Ngayon, gawin mo ng legacy issue. Gawin mo ng legacy issue. Pero huwag mong kalimutan, isama yung mga kalaban mo. Halimbawa, yung 51 billion ni Pulong sa distrito niya. Gano'ng karami ron yung allegedly flood control? Baka makalimutan na yun eh. That was 51 billion, no? Nung panahon ng tatay niya sa isang distrito. Hindi nationwide lang, isang distrito. Gano'ng karami ron ang flood control project? Sino mga kontraktor? No? Sino nagbigay ng campaign fund kay Pulong? Doon sa mga kontraktor na nakakuha ng kanyang 51 billion. So wag mo rin silang kalimutan. Diba? May gusto pa ako idagdag, no? Kasi nung nag-State of the Nation address yung Pangulo, meron dalawang gwapong-gwapong lalaki nasa likod niya. Hindi ko naman sinasabing pilit yung palakpak nila, no? Pero pupalakpak sila. Parang hindi lang katulad ng mga usual na palakpakan na, di ba? Yung parang Joe De Venecia na hindi lang ganun hindi lang ganun kasigabo yung pagkakapalakpak. Pero ito, kung talagang seseryosohin ng Pangulo itong kanyang kampanya para reformahin yung budget na yan at ayusin yung problema sa corruption sa budget, malaking hamon yan dun sa dalawang lalaki nasa likod niya. Napag-usapan na natin kanina, yung si Senator Cheese. Paano naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Pinsan ka ng Pangulo. Hindi naman pwedeng wala kang gawin dyan. Hindi naman pwedeng hindi mo rendahan yung mga kasama mo dahil sobra-sobra yung suporta sa iyo dyan, di ba? Pag nagkaroon pa ng mga palusot dyan tsaka mga insertions under your watch, parang sinampal mo na yung sarili mong pinsan. Di ba? Parang yung pinsan mo, sinasabi ni Senator, dapat papunta sa legacy mode. Hindi pwedeng walang gawin dyan yung kanyang sariling pinsan na namumuno doon sa kapulungan na yon. Correct. No? Correct. Kaya mahalaga rin na seryosohin din itong proposal ni Smiling Assassin, yung open bycam. Ang dami kasi nagkiklaim dito sa open bycam eh. Pero ito, nagsimula ito kanino? Ano? Nawala eh. Kanino nagsimula yung open bycam? Okay. Kaya na yun. Kay Smiling Assassin, no? Kung pa sinasabi yun. Dapat yan, ang una, mag-playmaking siya. Tapos, yan ay sundan na. Alam ko, humihingi na sila ng mga proposal eh. Sino ba yung sasama dyan sa open bycam na yan? Pero hindi pa yata yan na-file sa Senate eh. Na-file na sa House. Dapat mag-meet yan. Pero again, the devil is in the details. No? Kaya dapat dyan, kunin nila as resource person si Smiling Assassin. Yung unang nag-suggest niyan. Kunin si Heidi Mendoza. Yung may alam sa mga ganyang klaseng mga budget na investigasyon. So, yun mga kunin nila dyan. Tapos kunin si Ronald Llamas. Ang daming laman. Hindi, Ronald Llamas. Ang daming alam. Ang daming alam. Investigative journalist ka. Ako nga, hindi na journalist. No? Hindi pa investigative. No? Hindi pa ako political analyst. Diba? Kolumnista naman. Hindi sila kukuha ng heckler dyan eh. Ang kukunin nila, yung tunay na objective na political analyst, tunay na investigative journalist, no?
yan ang mga kukunin nila. Kunin na nila lahat. Diba? Gusto nila yung ano? Hindi magiging credible kung wala yung open bycam na yan. Senator, gusto nila yung columnist na ganito yung picture, oh. Nakangiti. Okay. Nakangiti. Yan. Yan, di ba? Diba? Columnist. Doon tayo. Okay. Ambassador ang kumuha ng picture na yun. Ambassador. Ibang level. Oh. Sige, Senator, paalam na muna tayo. Malapit na mag-start yung event ko. Okay. Maraming salamat, ha. Ulitin pa natin tong topic na ito, okay? Thank you, Senator. Meron pa tayo hindi na pag-usapan. Oo, sige. Senator, thank you. Magandang gabi sa'yo. Salamat. Okay, thank you. Teka lang. Ayan. O sige po, tatapusin na po muna natin yung ating episode ngayong gabi. So maraming salamat po sa mga nanood at nakinig. Ako po si Christian Esguerra. Thank you very much po. See you tomorrow. Bukas live po tayo.